Okay, dumako na po tayo dito sa banggaang Leviste at Ombudsman. Dito na po magkakaalaman kung paano makukulong si Lepeste dahil sa ginawa niyang kasalanan dito sa gobyerno. Tandaan po natin, ang pagbibigay po ng lisensya ay pribileyo mo. Privilege po yan, hindi po yan karapatan. Yan po, dapat malinaw sa inyo ha. Ang pagbibigay po ng lisensya ay privilege, hindi po yan karapatan. Ang pagbibigay po ng prangkisa ay privilege. Kaya dapat, iniingatan mo, gobyerno po ang nagbibigay dyan. Ha? Gobyerno po ang nagbibigay. Kaya, maninintikan ka dito. Pero bago yan, dito muna tayo sa fake news ng mga DD shit. Hinahabol na raw ng NBI ang mga nagpapakalat ng fake news na pumanaw na si Ombudsman Boying Remulla. Ginawa ng NBI ang pahayag matapos magpasaklolo si Remulla sa naimbestigahan ang mga nasa likod ng peking impormasyon. Sabi ng ahensya, labag ito sa cybercrime law. Tinawag naman ito ni Remulla na isang propaganda machine at may ideya na raw siya kung sino ang nagpasimuno. Patay. Kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si NBI spokesperson. Patay. Ito na po. Seryoso po si Ombudsman Remulla dito po sa pagpatay sa kanya sa FB at YouTube. Patay na kayo. Ha? Kahit i-delete nyo yan, yari kayo dyan. Kahit i-delete nyo yan, yari kayo. Ngayon, kayo ang patay. Aray ko. Yari kayo. Almer Malyan, Living Spokes. Magandang gabi po sa inyo, Sir George. But for the record po, may reklamo naman, nagsampa ba ng reklamo itong si Ombudsman Remulla o motu proprio itong ginagawa niyang investigation? Well, there was a formal request coming from the Ombudsman. That is why the NBI Director already directed our Cybercrime Division to step in and perform the necessary processes related to these kinds of investigation, mga fake news. Kailan po nangyari itong pag-reach out niya sa NBI? Well, ang pagkakaalam ko po last week, kaya naman matapos na matanggap ang pakiusap nito ng ating Ombudsman, nagpasimula na po ng order ng ating Director. Kumusta ho ang inyong investigasyon? Well, we cannot give details at the moment, but what we can say right now is that the necessary processes that are needed in this kind of investigation have started, particularly the determination ng lahat ng mga FB accounts and all other social media accounts which were used for purposes of making these publications. Kaya naman po, bukod po dito, we already prepared our requests before Meta because we understand that most of the posts were made using the Facebook platform. Nai-prepare na po ang request at pagkatapos po maipadala ito ay hihintayin natin. Bukod pa sa nagkakaroon na rin po ng tinatawag na open source intelligence inquiry ang ating mga investigador para makapagkuha ng additional ebidensya. Ano pong ibig sabihin ng open source inquiry na binabanggit ninyo? Opo, pag binanggit po kasi natin ang open source intelligence inquiry, there are actually information and other evidence that may be collected using the internet. Patay. Mga social media accounts Patay. performing their social media activities would also go to the internet in order to transact business. Nakaw, it's very dangerous, ha? DDS, dangerous to your health. Okay, you understand? I will translate it to you. The NBI said, you do dangerous to your health. Delikado kayo, mga mangmang. Ha? Mga inutil. Mga talipandas. Yari kayo dito. Ha? Tandaan nyo, ang NBI po ay may cybercrime. Na kahit i-delete mo, ay pwede silang mag-request sa FB, sa YouTube, sa Twitter. Tinalakay po natin yan. Saan natin tinalakay? Tinalakay po natin yan na kung saan yung DICT nakausap po natin at CICC. Nakausap po natin yan. Ano sabi nila? Nung nawalan po ng internet, pumunta sila kay Starlink. Nagre-request sila. Yung kay FB po, nagre-request sila. Yan po ang gagawin sa inyo. Makikipag-coordinate po itong NBI sa cybercrime dito po sa ating DICT, CICC, para po mapakulong na po ang mga DDS na to. Yari kayo ngayon! Tingnan lang natin. Etong mga ilang linggo po, may mga iiyak na naman yan. Wala po kulat yan! Hindi po ako nag-upload yan! What the fuck? Yari kayo. Yari kayo. Gugulatin na naman kayo. Tinalakay na natin yan sa Bengador. Na kung saan ang gobyerno po, lalong-lalo na po to, ombudsman po to. Ombudsman mismo nagrereklamo sa inyo. Kung yung mga politiko natatakot sa ombudsman, kayo pa kayang mga vlogger kayong ihudi inutil. Diba? Kung yung ombudsman kinakatakutan ng mga politiko, kayo pa kayang mga vlogger na ihudi inutil? Abay malupet. Aray ko. Okay, dumako na po tayo dito po sa isa pa, dugtong na lang natin to sa topic na kay Lepeste. Ito na po kung saan winalangya niya ang ating prangkisa. Iniimbestigahan na ng Ombudsman ang pagbebenta ng controlling interest sa solar company o solar power company ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil hindi raw ito aprobado ng Kongreso. Patay. Nakatutok si Jonathan Andal. Franchise, hindi po
nininegosyo. Eh, yung batang-bata ka, nininegosyo mo yung franchise? Patay. Wala ka ba kahihiyan? Patay. Klaseng Pilipino yan. Maanghang ang tirat Oh, yari ka ngayon dito, Lepeste. Mayabang po. Sabi niya, ilabas na raw po ang lahat ng ebidensyang magdidiin sa kanya. Nagbigay pa ng date. January 16 yata magsasalita siya. Tignan lang natin. Ha? Ang usapan dito, paano nagkaroon ng Meralco? Yun yung usapan dito eh. Oh, paano nagkaroon ng... Siyempre, i-deny po ng Meralco yan. Kasama yan sa kasunduan. Mamaya malalaman nyo. ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa kanyang radio program kanina umaga, sabi ni Remulla, iniimbestigahan na ang anyay pagbenta at paglipat ni Leviste sa prangkisa na nakuha ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Walang consent ang Congress sa transfer ng franchise na yan. Critical yan. National franchise. Kaya pala nag-iingay si Lepeste. Kaya ka pala nag-iingay ha. Magaling kang kupal ka ha. Renewable energy critical to the national life. Tapos ganun lang. Flip, may benta mo, flip mo lang. Nanay mo pa, senador? Noong 2019, nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise ang solar company na pag-aari ni Leviste, anak ng nakaupo noong si Senador Loren Legarda. Nitong 2025, ibinenta ni Leviste sa isang power firm ang malaking bahagi ng kanyang shares ng kumpanya na nagkakahalaga ng 18.26 billion pesos. Ayon sa Section 18 ng Republic Act No. 11357, ang batas na nagbigay ng prangkisa sa solar company ni Leviste, hindi maaaring ibenta ang kumpanya o ang controlling interest dito. Tama po yan. Ang franchise po, gaya ng sinabi ko, pribileyo yan. Binibigay yan sa kumpanya o iisang tao bilang pribileyo mo. Sa iyo in-award. Ngayon, pag ililipat mo yan, hindi po pwede. Kailangan dumaan ka sa Kongreso at Senado niyan. Kailangan dumaan sa Kongreso niyan. Pag hindi ka dumaan sa Kongreso, abay lumabag ka. Pero may pinapalabas po si Lepeste ngayon na ginagawa niyang tanga yung Pilipino. Mamaya malalaman niyo, tingnan niyo. Nang walang approval ng Kongreso. Sabi ni Remulla, mas mabigat ang issue sa prangkisa ni Leviste kaysa hawak nitong tinatawag na Cabral Files na listahan umano ng mga pinondohan ng DPWH sa mga congressional district mula 2023 hanggang 2025. Sabi daw, ba't daw nag-iingay si Remulla? Tinitira siya eh. Tinitira po si Ombudsman ni Lepeste. Sabi niya, mas totoo daw yung Cabral Files na hawak niya kaysa sa Ombudsman. Yun ang hindi maunawaan ng iba eh. Sinisiraan niya yung Ombudsman. Siya daw ang may totoong hawak ng Cabral Files. Nasa Ombudsman na yung totoong Cabral Files, yung computer eh. Oh, sumasagot lang si Boying. Kasi sinisiraan siya ni, Lepeste. Wala daw katotohanan yung file ng mga Ombudsman. Siya lang daw ang totoo. Siya lang daw ang totoong may hawak. Siya lang daw ang paniwalaan. Siya lang daw ang Diyos. Leche siya. 2025 na nakuha raw ni Leviste sa opisina ni yumaong dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Ilabas niya. Subukan niya ilabas. Ilabas niya. Tingnan natin pag mayroong the document he got when Cabral was alive is not the same document as when she is dead already because there's nobody to authenticate it. This is Congressman So, irrelevant na yun. Irrelevant na yun. Irrelevant na yun. Sinong tatayo doon? Unless he has other evidence to show that everything there is gospel truth. Hiningan na namin ng komento rito si Leviste pero wala pa siyang tugon. Hihingi rin daw ng kopya ng Cabral Files sa DPWH ang House Infrastructure Committee at kasama sa posible nilang ipatawag para Yan. ma-verify ang mga dokumento ay ang mga dating staff ni Cabral sa DPWH. Ipatawag niyo yan. Pati yung mga namatay. Sila Hagidor, nakalandon. Patawag niyo. Oh, totoo yung dokumento niya eh. Totoo yung dokumento niya. Pati yung mga namatay doon, ipatawag niyo, Lepeste. Aray ko. Oh. May kasamang 5-4 na namatay doon. O, ipatawag din nyo, Lepeste. Totoo yung dokumento mo eh. I'm quite sure, hindi naman si Cabral yung nag-encode eh. Nung lahat po ng laman ng Cabral file. So, each and every member of the staff no, ng po planning service can in fact be invited and asked for their positions on the matter. Dagdag ni Ridon, agad-agad nang babalik ang investigasyon ng Komite sa Anomalya sa Flood Control Projects sakaling buwagin na ng tuluyan ng Independent Commission for Infrastructure. Oh. Para sa GMA, Oh, ayan po ah. Oh, ayan po. Oh, dito tayo sa kabila. Isa pa. Oh, dito tayo sa isa pa. Ito. Yung batang-bata ka, nininegosyo mo yung franchise? Wala ka ba kahihiyan? sabi kahapon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, iniimbestigahan na ang sinasabi niyang pagbenta at paglipat umano ni Congressman Leandro Leviste sa prangkisa ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Wala pang direktang sagot dito si Leviste pero ilang oras matapos ang mga banat ni Remulla, nag-post si Leviste na Bibigyan ko kayo ng 2 linggo. Ang kapal ng mukha oh. Bibigyan ko kayo ng 2 linggo para sabihin lahat. Sasagutin ko ang lahat sa pagbubukas ng Kongreso sa January 26. Ang tibay ng mukha ng batang to. Ibang klase mukha nito. Ibang klase po mukha nito. Adobe. Aray ko.
Bigay siya ng 2 linggo para sabihin na ng mga tao ang lahat tungkol sa kanya. Sasagutin niya raw lahat ito sa pagbubukas ng Kongreso sa Enero 26. Wala pa rin tugon ng House Committee on Legislative Franchises kaugnay sa pahayag ni Remulla. Tinanong ng GMA Integrated News ang MGen o Meralco Power Gen Corporation, ang kumpanyang pinagbentahan ni Leviste ng kanyang shares sa SPNEC o Solar Philippines New Energy Corporation na itinatag ni Leviste. Sabi ng MGen, magkaibang kumpanya ang binili nilang SPNEC at ang kumpanya ni Leviste na nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise. Oh, kita mo? Yan ang ano. Wala rin po yung pinagkaiba sa ABS-CBN. Oh. Diba? Wala rin po pinagkaiba yan sa ABS-CBN nung nasara. Ganun lang yon. Kasi ang ini-explain niya, binenta niya daw po sa SPNEC. Ayan, oh. Ito pong, ayan. 76 billion SPNEC stake to Meralco. 76 billion. Oh, SP New Energy Corporation founder Leandro Leviste. Shares in SPNEC to the Manila Electric Company for a total consideration of 13.76 billion. Ayan po, Oh. Pero, siya po ang may gawa niyan. Siya po. Kumbaga, niloloko tayo nito ni Leviste, ibang company. Siyempre, ibang company yun. Hindi mo ibang company yon. Gagawa ka ng ibang company kasi nakadikit ka sa gobyerno, gagawa ka pero actually, iisa lang yon in a whole. Ano ba tong batang to? Ginagawa tayong tanga. Ano ba yung binili ng Meralco? Solar. Ano ba yung binili ng gobyerno sa kanya? Solar. Oh. Ano ba yung ginawa ng Meralco ngayon? Nakipag-deal kay Leviste tungkol sa solar power. Ano ba yung ginawa, inaprobahan ng gobyerno sa kanya? Oh. Isa lang yun eh. Ang usapan dito, meron ka ng kontrata sa gobyerno. May prangkisa ka na sa gobyerno. Tapos, gumawa ka pa ng another para sa Meralco. Ano yung binenta mo sa Meralco? Yun din yun. Aray ko. Niloloko tayo na itong batang to. Niloloko tayong bata na to. Kala niya, sa pagiging pabibo niya, mapapaikot niya ang gobyerno. Di ba? Kung gaano po kaano tong bata na to, pabibo. Ang usapan dito, kinuha ng gobyerno sa iyo yung solar. Ayan yun eh. Yung solar, nakipag-deal sa gobyerno. May prangkisa ng almost 25 years. Yan po 25 years. Then, eto nga, pinagbili niya sa Meralco. Ang sinasabi niya, iba daw po ang pinagbili niya. Saan ba kumukuha ng energy? Saan kumukuha ng energy? Ibig sabihin, kasi yung solar, di ba, kukuha ng energy sa sun. Ibig sabihin, anong parte ng company yung pinagbili mo? Sige nga. Anong parte ng company yung pinagbili mo? Oh. Yun ang sagutin niya eh. Anong parte ng company yung pinagbili mo? Oh. Ibig sabihin, meron kang solar farm na ganyan. So, hindi ito yung pinagbili mo. Ibang mga solar farm. Yun din yun. Doon din kumukuha ng energy lahat kung meron man. Doon din yun. Binago mo lang ng dalawang company. Oh. Parang Jollibee, parang Mang Inasal. Iba ang Jollibee, iba ang Mang Inasal, pero iisang company. Jollibee. Diba? Parang Max, parang Mang Inasal, parang Jollibee, parang Red Ribbon. Iisang company yan, Jollibee. Oh, pero sino nag-aano? Si Jollibee pa rin. Binobobo tayo ng batang to. Ang sagutin mo, saan kukuha ng solar power? Si Meralco. Oh. Siyempre sa'yo. Saan? Doon sa pinakontrata mo ng gobyerno. Ang usapan dito, power. Saan tayo magkukuha ng power? Sa solar. Oh, yung solar, oh. Sino gumawa nun? Ikaw. Oh, saan kukuha ng ano yung gobyerno? Bobong putik tong batang to. Tinatanga tayo. Ang Solar para sa Bayan Corporation. Kaya sabi ng MGen, hindi sila nakikinabang at hindi nakadepende sa prangkisa na nakuha ni Leviste sa solar energy. Yun na excuse yan. Siyempre, yun na excuse yan. May mga attorney yan si Leviste na nagsabi sa kanya. Parang Harry Roque. Oh, example pa. Yung Harry Roque,
hindi daw siya nakikinabang doon sa Pogo, pero meron siyang nililingkuran na isang company. Pero nakadikit yun sa Pogo. Ganun yan. Ayan na yung palabas. Panakip butas kumbaga. Hindi ka direkta, pero actually, iisa lang. Ganyan yan. Magkaibang kumpanya po ito. Ayan mo tama sabi, magkaibang kumpanya po ito. Ang MGen po ay hindi kumuha o nagmay-maari ng anumang karapatan. Siyempre. Pribileyo, interest sa mga kaugnay na... Pero, hindi nga kayo nagmay-maari, sir. Pero, yung access, nakuha nyo. Yung access na binigay ng gobyerno, nakuha nyo yon. Huwag tayong maging impokrito rito. Tama si paring Eduardo. Sige, kay Vic Rodriguez na lang tayo kumukuha ng solar power. Sa loo! Patayin mo si BBM? No joke. Siyempre, didinay ni Meralco to. Pero actually, hindi sila kumukuha daw sa solar ng bayan. Pero, yung pinaka, ano po yan, dinivide nila eh. Kumbaga, dinivide nila. Dinalawang company ni Libiste yan. Tapos, hindi sila kumukuha dito kasi nga, nasa prangkisa ng gobyerno to. Pero dito naman sa isang company na sinasabi niyang SPNEC, yun din yun, doon din sila kumukuha ng solar power. Kung po ay hindi kumuha or nagmamay-ari ng kahit anumang karapatan, pribileyo or interest na may kaugnay sa prangkisa ng solar para sa bayan. Bukod dito, ang mga negosyo at operasyon ng SPNEC ay hindi nakasalalay sa nasabing prangkisa. Pero nga yung SPNEC, yung solar ng bayan ang nagpa-power doon, ang SPNEC ang nagpa-power doon, solar ng bayan. Anak ng wedding naman para naman tayong tanga dito. Kumbaga, eto yung solar ng bayan. Dinalawang company ni Libeste. Andito yung SPNEC. Pero eto, nandito talaga yung mga solar. Etong SPNEC ang kumukuha ng power na binibenta kay Meralco. Ano ba naman yan? Nag-apply ako sa inyo, Meralco eh. Di ba? Nag-apply ako sa inyo. Na kapag eto po kasi yan. Nag-apply ako dyan. Solar. Na gustuhan ko eh. Dati yon, matagal na yon, may computer shop ako. Ang mangyayari, pag nag-apply ka ng solar ni Libiste, huwag ka magsinungaling, Libiste. Pag nag-apply ka ng solar ni Libiste, meron kang options. Meron kang options through Meralco na meron kang options through Meralco na i-convert po. I-convert po yung power ng solar, babawas kay Meralco. Ginagawa tayong tanga neto ni Libiste. Tignan mo, hindi ko binayaran yan. Tingnan, papakita ko lang po sa inyo. Meron ako niyan. Si Libiste, binobobo yung mga tao. Huwag mong boboyin yung mga taong bayan, Libiste. Kadugtong mo yung solar. Ano ka ba naman? Ako pa lolokohin mo. Eto. Email ko to. Papakita ko sa inyo. Ayan Solar Philippines. Nag-apply ako sa inyo. Ayan Solar Philippines di ba? Paano siya sabihin mo na SPNEC? Anong SPNEC? Siya sabihin mo SPNEC. Anong sasabihin mong SPNEC? Ayan nag-apply ako sa inyo. Ang sabi nyo pa, putik na yan, gumastos ako ng 30,000 sa Meralco, pinangutang ko sa Bombay, dahil sabi nyo, etong solar namin, mabibenta sa Meralco. Solar mismo yun. Anong SPNEC? 2020. Anong SPNEC? Solar Philippines. Ginagago mo yung taong bayan, Lipeste. Kaya titignan ko lang yung solar to Meralco. Akala nito, maloloko tayo eh. Walang usapan dun SPNEC, Solar Philippines yon, loko-loko. Wala kang maloloko dito. Raulo. Ito. Ito Ayan, ito po, papakita ko sa inyo. Kaya lang, i-screenshot ko na lang. Kasi nga po, dito po naubos yung ko. Tignan nyo po. Kupal yan. Kupal yung Solar Philippines na yan. Ayan, ito po Sa totoo lang tayo.
Oh, sa totoo lang tayo, peste. Peste ka talaga. Yung solar na yan, peste yan. Diyan ako naubos yung pera namin. Nabaong kami sa utang. Hayop na yan. Pakita ko sa inyo, oh. Ayan yung email ko. Oh. Uusog lang ako. Ayan po yung email ko. Oh, ayan po yung email ko. Oh. Anong email ko? Sabi ko, ma'am, pwede po ba pakiusapan dyan sa office nyo? Sabi ko sa Meralco. Ayan, oh. Send to Meralco. I-hold nyo muna kami kasi alam nyo naman po yung problema. Ang problema po, yung solar namin na galing sa Solar Philippines, putek hindi nagano, kumakarga. Naging 26,000 po yung bill namin. Ayan o. Di po kami makabayad sa credit card, naka-block daw po. Patulong naman po ma'am kasi 26,000 plus po kami dahil sa solar na yan. 26,000 po ang bill ko ng Meralco. Daig ko pa 7-Eleven. Daig ko pa po 7-Eleven dahil sa hayop na Solar Philippines na yan. Idugtong ko daw, apply daw ako sa Meralco, Solar Philippines. Kaya peste yung sinungaling kang hayop ka eh. Oh, idugtong ko daw, etong solar, mag-apply daw ako sa Meralco, nag-apply ako, nagbayad pa ako, 6,000 una, bayad ako. Pagbayad ko, inayos putik, imbis na pabawa sa Meralco, padagdag, inabot ako ng 26,000. Inabot ako ng 26,000 dyan sa hayop na Solar Philippines na yan. Tapos sasabihin mo, Espinek? Ha? Sabihin mo, Espinek? Ayan o. 2018 pa lang o. May hawak akong ebidensya. 2018 pa lang nag-operation na kayo ng Meralco tsaka Solar. Ha? 2018 pa lang nag-operation na kayo ng Meralco tsaka Solar o. Ayan o. With evidence. Oh. Tapos sasabihin mo na Espinek? Ba't lumaki yung bill ko ng Meralco dahil sa solar mo? Oh, ba't lumaki yung bill ko ng Meralco dahil sa hayop na solar mo? Na imbis na pabawas, pakarga. Oh, tapos sasabihin mo, Espinek, solar ang kausap ko. Lepeste, solar kayo. Hindi ko binayaran yan. Kahit magreklamo ka pa. Ayan o, may email ako sa inyo. Oh. Ayan o. Kaya pakita ko lang email ko. Ayan o. Anong sabi sa email ko? Teka lang ha, screenshot ko po. Ayan. Puro email po ako dyan. Ginawa ko, in-email ko ng in-email yan. Habang ano po, pakita ko sa inyo. Ayun lang. Pakita ko po sa inyo para hindi tayo naglolokohan dito na pinagloloko tayo ni Lepeste. Hindi ko nga alam na siya may-ari niyan eh. Ito po, pakita ko lang sa inyo ang email. Ito yung email. Pinabisita ko yung bahay ko, Solar Philippines, ayan o. Solar Philippines, site visit, pinabisita ko yung bahay ko. Ayan, si Marlene Atienza at Solar Philippines, ayan o. Si Donabel, si Jeline, si Jennifer, si Jan, at Solar Philippines yan, Lepeste. Makikita mo ngayon pinagugutan ko, bubuhos ko sa'yo. Anong sabi nyo sa email sa akin? I trust this message, find you well. My name is Marilyn. I am representative of Solar Philippines. Ayan o. We would like to schedule a site visit to conduct assessment on any concern you may be facing on your solar system. Our team of experts is dedicated to ensuring the efficient functioning of our solar systems. And we believe that on-site assessment will help us better understand and resolve any challenges you might be encountering. Okay, tamo? Yan ang sinasabi ko sa inyo, Solar Philippines. Lepeste, huwag ka sinungaling dito. Hayop yung solar mo. Baon ako sa utang. Ha? Dahil sa solar mo, nabaon ng utang ng pamilya ko. Imbis na magiginawa buhay namin, na Lepeste. Patayin si BBM. No joke. Ang ganda po kasi ng trabaho ko noon. Sinasabi ko sa inyo, nasa casino ko. Di ba sinabi ko sa inyo, malakas pa yung mga pogo noon. Madami pa kaming customer, madami pa ako na Nagabot po ako dyan. Ang laki po ng binigay ko dyan. Almost, malaki po talaga. Hindi nilagay yung bubong namin. Nilagyan yung bubong namin ng solar. Tuwan-tuwa na ako. Nag-install sila. Tapos, mag-apply daw ako sa Meralco. Ay ko, bakit po Hindi sir, kasi pag nakakuha kayo ng solar power, ikakaltas na ng Meralco yan.
Ano Lepeste? Sinungaling ka eh. Oh. Di ba? Ano Lepeste? Di ba? Iyan ang promo nyo. May ebidensya ako dito. Na 2018, bumili ako ng solar sa inyo. Pinapa-apply nyo ako sa Meralco. Pati yung application nandito. Oh. Pati yung application nandito. Ano? Sasabihin mo. Ano sasabihin niya? Hindi daw solar yung binenta sa Meralco? Eh bakit kami nag-a-apply sa Meralco? Oh. Ba't kami nag-apply sa Meralco? Oh. Ibig sabihin, konektado ka na sa Meralco. Loko-loko! Lolokohin mo. Eh, no, ang dami ko ebidensya sa'yo dito. Oh. Binenta niya yan sa Meralco noon pa man. Oh. Anong hindi mo binenta? Binenta mo dahil pinapa-apply mo kami sa Meralco. At nung nag-apply kami, putik ang bill ko po, 26,000, 35,000. Putik. Putik. Ang masakla pa doon, naputulan pa kami ng ilaw. Naputulan po kami ng ilaw. Dahil sa putang inang solar na yan. Tapos yung solar nila, walang battery. Walang battery yung solar nila. Yung solar nila, direkta sa Meralco kasi, hindi direkta sa battery. Direkta sa Meralco. Puti ko, 35,000. Puti ka loko, mall. Pisonet lang yung negosyo ko noong, Pisonet. Para makagaan ako sa kita sa Pisonet. Sa computer shop. Anak na putik, 35,000 bill ko, 26,000. Putik. Putik, nagwawala ako sa Meralco eh. Nagwawala po ako talaga sa Meralco. Sabi ko sa inyo, nagwawala ako sa Meralco. Sabi ko, ano bang ginawa nyo sa buhay namin? Ha? Oh. Ayan po, oh. Meron pa yan, statement of account. Andito, kumpleto ko, oh. Oh. Ayan, oh, overdue. Ayan po yung monthly ko. Oh, ito yung monthly ko, ha. Ito po. Inisyu ako yun ng PDC. Ito yung monthly ko po. Ayan yung monthly ko, overdue ko. Overdue ko. Ang monthly ko dyan, 4,000. Babayaran ko sila, 4,000, no? Ayan, no? Ayan, no? 4,000. Nag-issue ako ng check-in nun. Oh. Ayan, no? Monthly due. Oh. 60 PDC. Oh. Ayan, no? Nag-issue ako ng check-in nun. Putik, hindi na ako binalikan nung namumblema ako, tapos ngayon sinisigil niyo ako. Hindi na ako binalikan po. Hindi na ako binalikan niya, tapos sinisingil pa ako. Sabi ko, paano kayo mababayaran sa 4,000 monthly ko? 26,000 yung bill ko sa kuryente. Ano ako, may-ari ng kumpanya? Oh, Lepeste po talaga yung solar na yan. Oh, ayan. Ayan po ang katunayan na hindi ako nagbudyok sa inyo. Kaya nga sabi ko sa inyo mamaya, kita nyo? Oh, tayo. Sabi ng MGen, 22.25 billion pesos na halaga ng shares ang binenta ni Leviste sa MGen Renewables, ang renewable energy subsidiary ng MGen. Hinati-hati ang bayad at transaksyon nito mula dulo ng 2023 hanggang simula ng 2025. Bagay na makikita sa disclosures ng Kasi po, binenta niya yan. Bakit? Yung Meralco po, makakasave po. Yung po ang plano niya eh. Pag nakakuha ka ng solar, ibabawas sa Meralco, makakasave ang Meralco sa pagpuproduce ng electricity. Yun ang gusto ng Meralco dyan, kaya kinuha niya. Yun po ang gusto ng Meralco, kaya kinuha niya. Kinuha niya yan para hindi na siya magpuproduce ng too much electricity. Para through solar, nababawas niya, nakakakuha pa sila ng electricity na pwede nang ibigay sa iba. Pero sinungaling siya na yung sinasabi niya na SPNEC. May hawak tayong dokumento rito. Oh, huwag kang magsinungaling na hawak ka ng SPNEC. Nek-nek mo. Patayin si BBM. No joke. At saka sa mga ibang nag-avail dyan, magsalita kayo. Huwag kayong matakot, magsalita po kayo na yung Solar Philippines at Meralco, matagal na pong may ugnayan yan. Huwag tayo maglokohan dito. Eh, ang dami kong hawak ng ebidensya, oh. SPNEC sa PSE o Philippine Stock Exchange. Naglabas din sila ng hiwalay na pahayag para linawing wala silang biniling shares sa Solar para sa Bayan Corporation na siyang nakakuha ng prangkisa sa Kongreso. Sa Sa mo, kalokohan ka agad, oh. Solar nga yung ano eh. Solar Philippines nga yung inisyo kong check-in nun eh. Putik naman, nagkakalokohan pa tayo.
lang daw sila namuhunan at ang pagbili nila ng shares dito ay wala naman daw nilabag na batas o regulasyon, lalo't sinuri at inaprubahan naman daw ito ng Philippine Stock Exchange at Security and Exchange Commission. Nauna nang inanunsyo ng Solar Philippines na isa pang kumpanya ni Leviste na dahil sa mga ibinentang shares ng kongresista, hawak na ng Meralco ang higit 57% ng SPNEC habang 18% na lang ang common shares ni Leviste sa kumpanya. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Kita nyo? Kita nyo sinungaling tong bata na to. Kala yata mabubobo tayo eh. Sinungaling, di ba? Kita nyo po kasi sinungalingan. Kaya tama po si Ombudsman. Tama po si Ombudsman. Ha? Tama po si Ombudsman. Tama po si Ombudsman na SPNEC. Anong SPNEC? Solar Philippines. Ipopost ko to sa FB. Anong sinasabi mo hindi ka member Solar Philippines? Nag-i-email sa akin Solar Philippines para ayusin yung Meralco? Ibig sabihin, may kaugnayan na yung Solar Philippines at Meralco noon pa man. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-sagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbubuhay.
labis na nag-aalala. Baka itong mga aso ay maulol at